Ayan. Bago po tayo magsimula sa praise and worship po natin, manalangin muna po tayo. Lord God, thank you po na maraming salamat sa araw na ito at pinagsama-sama niyo po kami. Nawa po ay lahat ng papunta pa lang po is ingatan niyo po, Lord God. And lahat po na matutunan namin ngayon, Lord God, ay para sa iyo, Lord God. At ang papuri po ay sa iyo lamang, Lord God. In Jesus' name we pray, Amen. Sama-sama po natin purihin ang ating Diyos. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe I see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every child sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every child sing, Ayo, Ayo, where you are. 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 No one, there is no one like our God. No one, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like a God. Wala kang
we come to the end of myself. These hours for the dream from the wall. Jesus is calling. To the altar, the Father's arms.
maraming salamat po sa araw na ito, Lord God. Nagpapasalamat po uli kami. Salamat po na pinotektahan niyo po kami sa araw-araw naming buhay, Lord God. Kahit sabi nga po sa kanta na leave your sorrows and turn them into joy, Lord God. Lahat po ng papuri ay para sa iyo, Lord God. In Jesus' name we pray, Amen. Salamat po sa ating Diyos. Sa mga may gusto po mag-testimony po, nandito lang po yung mic. Sige po, ako. Ayun po, testimony lang po. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil po kasi natapos po yung school year po nang may mga awards po kami and sobrang grateful po namin doon dahil po kasi kahit po minsan iisip po namin na hindi ko naman to deserve pero grabe din po ang blessing si Lord. Kaya thank you po, Lord. Nagtithank you po kay Lord dahil sa buong school year ko is nakapasa ako and then mag-grade 11 ako this year. Sana po lahat ng nandito is magabayan ni Lord and then sa pag-uwi po. Okay, thank you po. Sensya na po, mahihain pa yung mga bata natin. Ako nagpapasalamat ako kay Lord kasi may ginamit si Lord ng mga kabataan ngayong gabi. Hindi ko po sila sinabihan na sila yung kumanta. Ang alam ko lang si Joe yung magsasalita ngayon. Pero ayun, nung kinamusta ko sila, meron na daw silang line-up, nakapag-practice na daw. So glory to God. And I want to thank God kasi alam ko may gagawin po si Lord sa buhay nila. And this is just the beginning, I guess. So, ayun, gusto ko din magpasalamat kay Lord kasi yesterday, ano ba yesterday? Tuesday and nung Monday, ayun, di ko inaasahan, bigla ako nagkaroon ng part-time. So, tapos kahapon, di ko rin inaasahan, bigla nasira yung motor. O, diba? Papasalamat ako kay Lord kasi, ayun nga, talagang siya yung nagpo-provide. Kung di ako nagkaroon ng part-time na yun, sira pa rin yung motor hanggang ngayon. Pero, ayun, di ko alam na masisira yun, di ko alam na magkakaroon ako part-time. Para doon pala yun. So, di na ako nahingi sa magulang ko, di na nabawasan yung savings. And glory to God kasi talagang hindi siya nagkukulang. Di ba? So, baka po meron pa pong gustong magpasalamat kay Lord or mag-testimony. Sa lang, kagaya rin dati, God is good pa din. Kasi yung yung tayo dapat yung mapapahamak, pero siya pa rin, siya yung napako sa cross para sa atin. Ginastify tayo ng Panginoon. Dahil sa pag-ibig niya. Thank you. Glory to God. Good evening po. So, gusto ko lang din po mag-thank you kay God dahil sa oras po na to, may di po kayo naasahang order na na-receive pagkaalis ko po and nag-message lang po. So, nagpapasalamat lang po ako dahil alam po ni God na kailangan ko po ng financial ngayon. And glory to God dahil pinrovide niya po yan. Then lately po, ang dami pong appliances ang nasira sa bahay namin. And di din po namin na-expect yun. But thank you kay God dahil po nagkaroon ng work si Papa na alam po ni God na magpo-provide po yung mga nasirang appliances namin. So, yan. Thank you, God. So, at this hour po, and sa
magiging passage or mensahe po ngayong gabi. Hindi ko po talaga alam yung topic na i-share po. So, nag-ask po ako ng guidance kay Lord kung ano po talaga i-exhort ko po for tonight. And thank you kay God dahil sinagot niya po yung dalangin ko. Kasi lately po sobrang sinusubok po yung pasensya ko ng panahon. And some of us din naman po, yung sa init ng panahon, ang taas po ng heat index. And some of us may experience challenges inside of our house. And as for mom, sa mga dogs po, and some staffs, ganun po. And may mga work po, yun po nagiging sinusubok din po tayo ng panahon. At sa araw-araw po pala, kailangan po talaga natin ng pagpapasensya. So tonight, the message from God we will receive, may we take it wholeheartedly. So let's pray po muna po. Lord, Father of God, nagpapasalamat po kami sa gabi na to. Kami nagtipon-tipon, Panginoon, upang makinig ng banal na salita mo, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, by your guidance. At hindi po ito aksidente dahil by your love, Panginoon, will mo po na maparito kami ngayon sa inyong sambahan, Panginoon. Naway, ikaw lamang po ang maitaas at pangalan mo lamang po ang maihayag, Panginoon, sa gabi na to. Tumatak po sa aming puso't isipan ang iyong pangalan lamang, Panginoon. Lahat ng ito ay dinadalangin namin sa mataas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, ang passage po for tonight is Ephesians chapter 4, verse 1 to 32. So, sabayan niyo po akong magbasa kung may Bible po tayo. Efeso. So, sa Ephesians chapter 4, kaya't ako nasa isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matiyaga. Mapagparaya kayo dahil sa isang pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May isang katawan at iisang Espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng kaloob sa mga tao. Ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niya ay bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng kalangitan upang mapuno ng kanyang presensya ang buong sangnilikha. At binigyan niya ng ilang kaloob upang maging ang mga apostol, ang iba na may mga propeta. Ang mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang inihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang kautusan sa panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo ay dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay-ugnay ng mga kasukasuan mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sariling pamamagitan ng pag-ibig. Sa pangalan ng Panginoon,
Binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natututunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natututunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat niyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikha ng kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid na banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itinakwil na natin ang pagsisungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa. Sapagkat tayo'y bahagi ng isang katawan, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnanakaw. Sa halip magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi inyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakaririnig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating sa takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, poot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, mandalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So, sa chapter 4 po na to, may verse lang po ako na hinighlight, which is in po yung passage natin for tonight. Sa Ephesians chapter 4, verse 1 to 3. And the title of this message is The God's Patience with Love. So, in Ephesians 4, verse 1 to 3 po, therefore I, the prisoner for serving the Lord, beg you to lead a life worthy of your calling. For you have been called by God. Always be humble and gentle. Be patient with each other, making allowance for each other's fault because of your love. Make every effort to keep yourselves united in the Spirit, binding yourselves together within peace. And this chapter po, the author of this book or the Ephesians is si Pablo po, na apostol ni Kristo ayon sa kalooban ng Diyos. And he is the faithful servant of God. Isinulat po ni Pablo ito noong nakabilanggo po siya. Kasabay nito ang mga sulat sa Colossus, Filipos at kay Philemon. So the background of this book po, mula sa aking nabasa kasama ang Espiritu Santo po ay, ang book po ng Ephesians is a reminder, the truth, and the love of God para sa atin. Pangkalahatang mensahe para sa mga sambahan o rehiyon, nagbabahagi po ito ng pagkakaisa or unity. Well, Apostle Pablo state about between Jews and Hintil ay pinagkaisa na sa pamamagitan ni Kristo. And in spiritual known, ipinapaalala po sa atin na ang mananampalataya ang kanilang posisyon kay Kristo, na sila ay pinili, tinubos, at pinatawad. At laban sa kadiliman, dahil ang Efeso po ay sentro ng mahika at isinulat ni Pablo ang tungkol sa kasangkapan ng Diyos or the armor of God sa chapter 6 po, upang turuan silang lumaban sa espiritual na digmaan. So, may 3 points po ako dito about this passage. And the first one,
why do we need to have patience with everyone? So just like God po, binigyan niya po tayo ng pasensya ng may pagmamahal. Kagaya na lamang po or the example po, the parable of the prodigal son in Luke chapter 15 verse 11 to 32. Ang kwento po na in summary, isang anak ang kumuha ng kanyang mana, nilusta ito sa masamang pamumuhay at naghirap po yung anak. Hindi pinwersa po nung ama ang anak na bumalik, pero hindi rin siya tumigil sa pag-asa or hope na babalik po yung anak niya. Naghihintay po siya araw-araw. And nung natanaw niya po yung anak niya habang malayo pa ito, siya ay tumakbo po upang yakapin at halikan ng anak. Hindi niya ito sinumbatan, sa halip, binigyan niya pa ito ng isang malaking piging. This is the best example for having a patience with everybody. Kagaya lamang po natin, ang anak po ay nagre-represent po sa ating mga tao o tagasunod ng Panginoon. Siya ay kumakatawan sa mga makasalanang lumalayo sa Diyos. At ang ama naman po ay nagre-representa ama nating nasa langit. The patience of God sa ating mga tagasunod niya ay endless at walang katapusan. Kaya para sa mga naliligaw po, bumalik na po tayo dahil may naghihintay sa ating ama na buong pusong kaya tayong tanggapin at hindi babaliwalain. And para naman po sa mga nananatili o mga anak ng Diyos, huwag hayaan tumigas ang ating puso. Matuto po tayong magkaroon ng pasensya at maging pasensya kapag may isang kapatid na nagbabalik loob, maging masaya po tayo para sa kanila. And the second point po of this passage, why do we need to consider God's will every time we make a decision instead of ours? So, nakikita po natin in this present o kasalukuyan at ang ating nararamdaman ngayon, ngunit ang Diyos, nakikita niya po ang hinaharap at kabuuan ng ating buhay. Yung mga akala po nating tama, ngayon ay maaaring magdulot ng sakit o bukas, pero yung plan ni God po sa buhay natin ay laging para sa ating ikabubuti. And sabi nga po sa Ephesians chapter 5 Ephesians 5 chapters 15 to 17. 15 to 17. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon, huwag kayong maging hangal, salip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. So in this this verse, dapat tayo pong mamuhay ng may karunungan at unawain ang kalooban ng ating Panginoon. Kapag ang Diyos po yung sentro ng desisyon natin, nagiging madali kahit mahirap ang sitwasyon. Mayroon po tayong peace of mind dahil alam po nating nasa tamang landas yung desisyon na gagawin natin. So the third point of this passage, how to acknowledge God in every way in our lives. And as usual po, by reading the scripture, the word of God, doon po natin makikita yung right path or right way sa mga tanong na paulit-ulit natin tinatanong sa araw-araw. By reading the scripture, mabibigyang sagot yung tanong sa bawat gagawin nating desisyon. And by prayer, so we will witness the love from God alone. So tulad ni Jesus, pagsunod po sa kalooban ng Diyos ay madalas na nag-struggle po tayo or mahirap. At also,
painful po siya sa umpisa. Dahil kailangan po nating isuko yung sarili nating plano para po ibigay sa Panginoon lahat ito. And ngunit sa uli, ang desisyong kumikilala sa Diyos ay nagdadala ng tunay na tagumpay at pagpapala. Hindi lang po for us, kundi pati na rin sa mga taong nakakakita sa atin or na-impluensyahan natin sa mga desisyon na nagagawa natin. So, for the last part, madalas po nating natatanong or questionable po talaga sa atin ito, bakit kailangan ko silang pagtiisan o hanggang kailan ako magpapatawad sa mga taong nakakagawa po ng masakit sa atin? So, ang sagot po ay nasa last verse of Ephesians 4. Last verse of Ephesians 4 is verse 32. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Gaya ng pagpapatawad po ng ating Panginoon sa atin, ang ating pasensya sa iba ay hindi nanggagaling sa sarili nating lakas, kundi by God alone, kundi sa pag-aalala kung gaano tayo pinagtiisan at minahal ng Diyos noong tayo pa ay makasalanan. Huwag po nating ipagkait sa iba ang biyayang libre lang nating natanggap mula sa Panginoon. So at this hour po, this is the truth and the reminder for us na yung mga nakakagawa po ng masakit sa atin, give patience to them po. Kasi di ba po, the God super good and kind sa atin dahil kahit ano man po yung mga nagagawa nating masakit sa kapwa, siya na po yung unang nagpapatawad sa atin, nagbibigay ng pasensya para lang po magkaroon tayo ng wisdom upang makapagbigay ng kabutihan pa sa ibang tao. At salamat sa Panginoon dahil at this hour, nakapagbigay siya ng sagot sa ating mga isipan. Kung naguguluhan man po tayo or may nakagalit man po tayo sa ibang tao. So, this is the answer na kailangan nating magbigay ng pasensya sa iba pa or sa mga kaanak natin, sa mga kapatid natin, kapamilya, na lubos tayo nahihirapan makipag-communicate sa kanila dahil hindi natin katulad yung personality nila. But God is so good na binigyan tayo ng answer sa gabi na to. So, this is the passage for tonight po. And then, let's pray. Panginoon, tulungan mo po kaming alisin ng mga anumang sakit, Panginoon, o pait sa mga puso namin, Panginoon. Turuan mo po kaming maging pasensya, mapagmahal, dahil ang Panginoon po ang unang nagmahal at nagbigay ng pasensya sa amin, Panginoon, sa buong taon na kami nabubuhay, Panginoon. At hindi dahil karapat-dapat ang aming kapwa, kundi dahil ikay naging mabuti sa amin. That's why, sino ba naman po kami para hindi magbigay ng pagmamahal at pasensya sa kanila? And God, O Lord, tulungan mo po kami isabuhay ang chapter na ito, Panginoon, Book of Ephesians. Panginoon, sa mga aming salita at gawa, Panginoon. Ikaw lamang po ang maitaas, Panginoon, sa bawat araw na kami nagdedesisyon kami nang kasama ka, Panginoon, naway kasama ka. Pangunahan namin ng prayers, Panginoon, sa bawat desisyon na aming ginagawa dahil by your guidance, alam naming nasa tamang landas kami, Panginoon. Hindi kami maliligaw. At alam namin na bibigyan mo kami ng sagot sa mga tanong na bumabagabag sa aming mga isipan, Panginoon. Lahat ng ito ay tinataas namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.